Masantos ya kabuwasan, siyak si Kara Nicole Empalabay, wadya aknatan para ubatan, may tepot na inter, ya amin inaro maestro mi, para ya amin ya midterm exam. Magbigay ng iyong sariling reaksyon bakit dapat pag-aralan ang wikang Pangasinense bilang bahagi ng inyong kursong Bachelier ng Sining sa Pilipino. Ang pag-aaral ng wikang Pangasinense ay may maraming dahilan para maging bahagi ng isang kurso ng Bachelier ng Sining sa Pilipino. Una, pagpapahalaga sa kultural na diversidad. Ang Pilipinas ay mayaman sa kultural na diversidad at ang pag-aaral ng iba't ibang wika tulad ng Pangasinense ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga yaman ng bawat rehiyon. Pangalawa, dahil sa komunikasyon. Sa pag-aaral ng iba't ibang wika, mas marami tayong napagkukunan ng impormasyon at mas magiging epektibo tayong komunikador. Maging mahusay tayo sa pakikipagtalastasan, lalo na kung mapapadpad man tayo sa Pangasinan, ay maiintindihan natin ang kanilang mga sinasabi. Pangatlo, pagsasalin wika. Ang pag-aaral ng Pangasinense at iba pang wika ay makakatulong sa pagbuo natin ng mga mahusay na pagsasalin wika na may malalim na pag-unawa sa kultura ng mga tao sa Pangasinan. Pang-apat, identidad o pagkakakilanlan. Ang pagsasalik sa mga katutubong wika ay nagpapalakas ng kultura at identidad ng mga lokal na komunidad, at ito ay makatutulong sa pagpapahalaga sa sariling wika at kultura. Sa kabuuan, ang pag-aaral ng iba't ibang wika, kabilang ang Pangasinense, ay nagbibigay ng mga oportunidad na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kultura, mas maging epektibong komunikador, at makilala ang pagiging malikhain at mayaman na wika ng mga Pilipino. Pangalawang katanungan, magbigay ng isang pamamaraan paano mo maitataguyod ang kultura ng Pangasinan gamit ang kanilang wikang Pangasinan at Filipino. Para maitaguyod ang kultura ng Pangasinan gamit ang kanilang wikang Pangasinan at Filipino, maaari mong gawin ang mga sumusunod na paraan. Una, pagtuturo sa mga kabataan. Ituro ang wikang Pangasinan sa mga kabataan upang mapanatili ang kanilang koneksyon sa kanilang kultura. Maaari itong gawin sa mga paaralan. Pangalawa, pagpapahalaga sa literatura. Itaguyod ang pagsulat at pagbasa ng mga akda sa wikang Pangasinan. Pangatlo, paggamit ng wika. Itaguyod ang pang-araw-araw na paggamit ng wikang Pangasinan sa mga tahanan, komunidad at mga pampublikong pagtitipon. Masanay ang mga tao sa paggamit nito sa kanilang buhay, araw-araw. At ang panghuli, kultural na mga aktibidad. Mag-organisa o sumali sa mga kultural na aktibidad na nagpapakita ng tradisyon, musika, sayaw at sining ng Pangasinan. Ito ay makatutulong sa pagpapalaganap ng kultura. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaaring maitaguyod ang kultural ng Pangasinan gamit ang wikang Pangasinan at Filipino, ang na nagbibigay halaga sa kanilang pinagmulan at identidad. Saliksikin at ipaliwanag ang awiting O Inan Maaro. Ang O Inan Maaro ay isang awitin na may makabuluhang mensahe tungkol sa pagmamahal at pagpapahalaga sa ina. Ang kantang ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng isang anak sa kanyang ina, na siyang nag-alaga at nagmahal sa kanya sa kabila ng lahat ng paghihirap at sakripisyo. Ito ay isang paalala na dapat nating pahalagahan at respetuhin ang ating mga magulang dahil sila ang nagsilbing gabay at tagapagtanggol natin sa buhay.
Habang sila ay nandyan, kailangan nating iparamdam sa kanila na sila ay mahalagang parte ng ating buhay at magpasalamat tayo sa araw-araw nilang sakripisyo para sa atin. Talakayin ang kontribusyon ng wikang Pangasinan sa pag-unlad ng wikang Filipino. Ang wikang Pangasinan ay isa sa mga wika sa ating bansa na may sariling yaman at kultura. Ang kontribusyon nito sa wikang Filipino ay naganap sa pamamagitan ng mga pagsasalin at pag-adapt ng mga salita at konsepto mula sa Pangasinan tungo sa Filipino. Sa ganitong paraan, ang wikang Pangasinan ay nadagdag ng kasaganaan at kulay sa wikang Pilipino. Nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga rehiyon sa Pilipinas at nagpapalaganap ng kamalayan at kultura ng bansa. Balbalagya, salamat!